Tuwing umaga bago ako magsimula sa mga gawaing bahay, simulan ko sa paggamit ng mga inhalers katulad ng mga to. Nakita ko kasi yung difference ng regular kong paggamit nito at kapag hindi ko siya ginagamit. Grabe talaga yung hapo at hingal ko. Hirap na talaga akong huminga, mas hirap pag hindi ako nag-inhalers. Kita niyo naman na 3 klase yung ginagamit ko. Pero ang maintenance ko lang talaga is yung Advair at yung Spiriva. Pero yung salbutamol, ginagamit ko siya pag nakakaramdam ako ng paninikip ng hininga, pag napapansin ko na nagwi-wheezing na ako, or kapag parang inaatake ka na ng asthma. Kasi fast-acting relief yung effect niya. Nga ito yung tinatawag nating rescue inhaler. Pero pwede mo na agad tong gamitin if alam mo may gagawin kang mahabang paglalakad or pagbubuhat para i-relax na niya agad yung airway natin. Tapos ko gamitin ng salbutamol, ninext ko tong Advair. Isa to sa mga maintenance ko kasama ng Spiriva. Itong mga to naman is mga long-acting relief. Itong Advair, tumatagal yung effect niya ng mga 12 hours. Pero mararamdaman mo pang mag-start yung effect niya after 30 to 1 hour pa. At ito namang Spiriva, mas mahaba yung oras ng effect ng gamot na to. Umaabot to ng 24 hours. Pero yung effect niya mag-start pa lang after 30 minutes. Iba yung trabaho nila sa katawan natin. Oo, tama. Lahat sila ay nakakatulong para mapagaan yung hinga natin. Pero itong Spiriva, trabaho nito ay magpa-relax ng muscle ng airway natin. Pero itong Advair ay tumutulong naman para mabawasan yung pamamaga ng airway natin. At kung kailangan naman ng katawan natin ng quick action relief, salbutamol yung maaasahan natin. Kaya nga hindi ito mawawala sa bulsa ko kapag lumalabas ako ng bahay. Kasi mararamdaman mo agad yung effect niya after 1 to 2 minutes. Disclaimer lang po iba-iba po tayo ng lung condition. Kaya kung magkaiba man po tayo ng combination ng gamot, yun ay nakadepende po sa doktor natin. Ini-share ko lang po sa inyo yung mga information about these inhalers na mga ginagamit ko. Plus, papakita ko na rin sa inyo yung assemble ng Spiriva kapag nauubos na ako. So, meron ako ditong bagong box ng Spiriva. At kapag binuksan natin siya, makikita natin na magkahiwalay pa yung gamot at yung dispenser. So, kailangan muna nating ilagay yung gamot na to dito sa loob ng dispenser. Kailangan i-click mo to habang hinahatak mo yung transparent part na to. I-wiggle-wiggle mo lang hanggang sa makuha mo yung part na to. Then, after nyan, ipapasok natin to dito sa butas. Medyo mahirap siyang i-push kasi matigas. Kaya ang kailangan nating gawin, kailangan nating ipwersa at ilagay muna natin sa counter. Tapos, ipe-press mo hanggang sa lumubog siya. So, pag ganyan na siya, okay na siya. Babalik na natin yung transparent part. Make sure na makiklik natin siya ng maayos. Tandaan nyo, kapag bago yung ating inhaler, kailangan nating i-disregard yung unang beses ng paglabas ng gamot. Kasi wala pang laman yon or wala pang kasamang gamot. Kasi yung pangalawang puff naman, hindi din full yung dosage nun. Kaya kailangan din nating i-disregard or itapon. So katulad nito, makikita nyo may lumalabas na gamot. Pero hindi pa yan yung full dosage ng isang puff. So magsisimula kang gumamit sa pangatlong puff. Okay? And the rest is goods na. So sa akin, ang sabi ng doktor, gamitin ko daw to once a day ng 2 beses na puff. So yun lang. Nakita ko lang sa inyo kung paano ko i-assemble yung Spiriva ko. Dahil naubusan na nga nakikita nyo yung arrow nasa taas na. Isa pang indicator na malalaman natin na ubus na kapag hindi na natin to natutwist or naiikot. Pag naiikot pa, ibig sabihin may laman pa. Pag press natin dito, sakto natin na nasa loob siya ng bibig. At i-inhale natin. At kung gusto nyo mapanood yung tamang paggamit ng inhalers na may spacer, lalagay ko dyan sa comment section sa baba. Importante kasi na malaman natin yun kasi para hindi masayang yung pera na pinambili natin ng mga inhalers na to. At ang pinaka-importante, ayaw nating maging sanhi ng infection natin yung maling paggamit natin ng inhalers. Kasi kapag hindi umabot yung gamot dun sa lungs natin, ibig sabihin nun hanggang lalamunan lang yung gamot. At doon magsisimula yung pagdami ng bacteria. Disclaimer lang hindi sponsor tong video na to. Kaya thank you sa inyong panonood, pag-support. God bless everyone. Bye! So yeah, thank you.